Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, rules-based order ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS, suportado ng Germany. Detalye ng di umano'y paglabag sa franchise, hiniling ng SMNI. 27.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu, kumpiskado sa 4 na suspect sa Zamboanga City drug bust. Mga pamilya at lupain para sa programang pabahay ni PBBM, inatasan ng DILG na tukuyin ng LGU. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpahayag si German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock ng suporta sa Pilipinas na magpatupad ng isang rules-based order sa West Philippine Sea o WPS. Bumisita si Baerbock sa Pilipinas kasabay ng 70th anniversary ng diplomatic ties sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang press conference, binanggit ng Foreign Minister ang mga pangyayari sa China tulad ng pambobomba ng water cannons sa Philippine vessels. Dagdag ni Baerbock, nasa interes ng Germany na protektahan ang exclusive economic zones ng bawat bansa at handang tumulong ang European nations na maglaan ng drones at training programs sa Philippine Coast Guard o PCG. Humingi ang Sunshine Media Network International o SMNI sa National Telecommunications Commission o NTC ng mga detalye at documentary proof ng umano'y violations ng broadcast network na naging dahilan ng kanilang 30-day suspension. Sa isang statement, kinumpirma ng NTC ang motion ng SMNI at pinangakong magiging patas sa kanilang desisyon. Una nang humingi ang SMNI ng konsiderasyon sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa kanilang suspension order sa 2 shows ng broadcast network. Kumpiskado ang 27.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Zamboanga City, Kamakalawa. Sa pinagsanib na puwersa ng PIDEA Zamboanga City Office at Zamboanga City Police Office, kumpiskado ang tinatayang 4 na kilo ng shabu sa buy-bust operation sa Purok 11, Acacia, Barangay Calarian, Zamboanga City. Huli sa operasyon ng 4 na drug personalities na kinilalang sina Nadsmar Abdul E. Elias aka Nadsmar, residente ng Sanga-Sanga, Bonggao, Tawi-Tawi; Noraline Abdul E. Tahil, residente ng Upper Calarian, Zamboanga City; Wajil Jala E. Handrang, residente ng Bakungan, Bonggao, Tawi-Tawi; at Ben Basaludin E. Calbi, residente ng Chinese Pier Holo, Sulu. Mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 Sale of Illegal Drugs at Section 11 Possession of Illegal Drugs Article 2 ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 4 na suspect. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang local government units o LGUs na tukuyin ng informal settler families sa mga lugar na posibleng maging mga benepisyaryo ng Pabahay para sa Pilipino o 4PH program, ang programang pabahay ng Administrasyong Marcos. Sa meeting ng Metro Manila Council, sinaad ni DILG Secretary Benher Abalos sa Department of Human Settlements and Urban Development na tukuyin ang mga lupain na pwedeng magamit na staging areas para maiwasan ang displacement ng mga pamilya sa gitna ng transition period. Sa Metro Manila pa lamang, 170,000 na housing units sa 55 na mga proyekto ang planong ipapatayo. Inilahad ng Housing Department ng kanilang layunin na magkaroon ng konstruksyon ng 1 milyong housing units bawat taon hanggang 2028. Matatandaan na noong April 2023, sinabi ng Pangulo na magpapatayo ang administrasyon ng 1.2 million housing units. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.